So hello 'no, ngayon 'no, gusto kong malaman niyo 'no na iwasan niyo po 'no na pagsalitaan ng masama o usigin ang kahit sinong mga tao na naglilingkod sa Panginoon at nangangaral sa salita ng Diyos. Lalo na sa mga tao 'no na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa mga kautusan ng Panginoon na huwag itong gawin, huwag itong gawin. Tapos inuusig ng mga tao at pinagsalitaan ang lahat ng uri ng masama at sinasabihan, baliw ka na, nagsasyabu ka na, or kahit anong uri ng kasamaang salita na binabato sa kanila. Tandaan nyo ang nangyayari doon kay Apostol Paul or Apostol Pablo. Inuusig niya ang mga taong naglilingkod kay Kristo, mga taong sumusunod kay Kristo. At isa na doon, na pinayagan niya na gawin ito, yung patayin si Esteban or si Stephen. No? Siya yung nanguna doon at nagbabantay sa mga damit. No? Tapos, lumakad siya kasi isa siya sa mga inuutusan ng mga pare na usigin ang lahat ng mga taong sumusunod kay Kristo. Sa isang daan doon nata sa Damascus ata yun no? Pinakitaan siya ni Kristo at nagising siya noong mga panahon na yon nung sinabihan siya ng ating Panginoon, bakit mo ako inuusig? So sino ka? So sino ba ang inuusig ni Apostol Pablo noong mga panahon na yon? So ang inuusig ni Apostol Pablo noong panahon na yon ay yung mga taong naglilingkod kay Kristo. Mga follower ni Kristo, sumusunod kay Kristo, inuusig ni Apostol Paul. Sinabihan siya ni Kristo, bakit mo ako inuusig? So, sa inuusig na, sa mga panahon na yun na inuusig ni Apostol Paul, ang mga follower o mga sumusunod o mga lingkod o mga alagad ng ating Panginoong Kristo ay inuusig niya una si Kristo. So ganito rin ang mangyayari sa mga tao ngayon na patuloy na umuusig sa mga taong naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Mga taong nagsasabi ng katotohanan, nangaral sa salita ng Diyos. Every time na usigin mo ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, ang ating Panginoon ang una niyong inuusig at hindi ang Diyos. Ang babala ng Diyos. Sabi niya, huwag niyong pagsalitaan ng masama or saktan ang aking mga propeta or ang aking mga alagad. Yun yung mga babala ng Panginoon na dapat niyong bantayan. Na huwag tayong magsalita ng masama or saktan ang mga naglilingkod sa Panginoon. Ano ba ang mga taong ito? Sabi ni Kristo, itong mga taong ito ay mga alipin lamang. Di ba sabi ni Kristo, bago nyo, kung ano man ang uri ng gagawin ng mga tao, sabihin nyo lang, kami ay mga alipin lamang at mga walang kabuluhan. No? Sinusunod lamang namin yung mga bagay na responsibility lang namin as a responsibility. No? So nangangahulugan itong mga taong ito na mga lingkod ng Panginoon, utusan lamang ito. Sa kanila lamang ipinamahala ang isang mensahe na galing sa Diyos na ipaabot doon sa mga tao. Bakit nyo usigin ang mga taong yan? No? Kung inuusig nyo ang mga taong yan na nagdadala lamang ng mensahe, as babala, babala or warning doon sa mga tao, bakit nyo usigin yan? Ngayang mga tao na yan ay mga alipin lamang. Sa bagay, hindi rin nakapagtataka yan Kasi yan yung ginamit ng ating Panginoong Kristo as yung parables na ipinadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ngunit inuusig nila doon sa yung mga saop, yung mga sa trigo, no? Tapos ang sabi niya, pinapatay nila yung mga pinadala ko doong alipin. So alam ko na ang gagawin ko, ipadala ko ang aking anak, no? Baka sakali na susunod sila, kung baga magbago sila or hindi nila usigin or patayin ang aking anak kasi nga anak. So anong sabi ng mga tao? Ito ang anak na tagapagmana, patayin natin siya. So anong ginagawa ng mga tao? Pinatay nila ang Panginoong Kristo. So hindi nakapagtataka. Unang anak nga inuusig at pinatay ng mga non-believer or mga pagano. Ganun din ang mangyayari sa mga taong gumawa nito.
So tulad nung mga panahon, no, ang galit ng Diyos sa mga panahon na pinatay ng mga tao ang ating Panginoon Jesucristo. Ngunit dahil nga sa awa ng ating Panginoon Jesucristo at sabi niya, forgive them, for they not, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun, kung ito mangyayari sa mga taong inuusig nila, yung mga taong lingkod ng ating Panginoon, baka pagdating ng araw, gigising kayo doon sa kaparusahan. No? Yang mga tao na yan, alipin lamang yan ng nagdadala ng mensahe or nagdadala ng pagkain para doon sa mga tao. Pagkain na nagbibigay buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So iwasan niyo po ang ganitong klaseng uri no, ng pag-uusig. Huwag kayong sumasabay-sabay dyan sa mga taong umusig, sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, mga taong inusig nila na lahat ng uri ng kasamaan. Kasi pagdating, sasabay kayo niyan, pagdating ng araw, marami kayo. Ito ay babala lamang no, sa mga taong hindi nakakaalam patungkol sa salita ng Panginoon. Intindihin nyo, basahin nyo ang nakasulat sa Biblia kung ano ang mga babala ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na dito sa nakasulat sa John. Marami dito sa nakasulat sa Biblia na nagbabala na iwasan nyo at wag na wag nyo gagalawin, uusigin, or gawa-gawaan ng salita or gawa-gawaan ng mga masasamang salita ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Maraming babala. Kasi pag gagawin nyo ito at hindi kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan, ang mangyayari sa inyo pagdating ng araw, mas matindi pang kaparusahan ang naghihintay sa inyo. It's better for you na hindi ka nalang isilang. No? Akala nyo walang epekto yan. Nanonood ang Panginoon, nakikinig ang Panginoon every time na ginagawa nyo yan sa mga tao. Hindi yan una. Hindi yan sa tao ninyo unang-una ginawa. Sa Panginoong Hesukristo nyo yan unang-unang ginawa. Dahil sa katigasan ng ulo at puso. At darating yung araw, lalamunin kayo ng apoy. Ng apoy, ng galit at puot ng Panginoon. If you do not repent. No, so hanggang dito na lang no. Maraming salamat. And God bless everyone. Amen.